na ba ang salitang tertulya? Ang tertulya ay mula sa wikang Espanyol na ang ibig sabihin ay social gathering o pagsasalo-salo at pagpapakita ng mga talento gaya ng pagbasa ng tula, maikling kwento, o di kaya naman ay pag-awi. Naging popular ang tertulya noong 17th century sa bansang Espanya at sinasabing ito ay isa sa mga kulturang namana natin mula sa pananakop ng mga Kastila. Karaniwan na itong ginagawa noon pa mang una dito sa Pilipinas. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti na itong nalimutan ng marami sa ating mga kababayan. Isang restaurant dito sa Quezon City ang muling nagbigay buhay sa kultura ng tertulya. At nakakatuwang makita na napuno ang lugar ng maraming participants at ang ilan pa nga ay with costume. Kailangan nating i-celebrate ang pagiging Filipino. At ano ba talaga ang pagiging Filipino natin? Ipagdiwang natin yung pagiging Filipino at pagiging malayang Pilipinas. And I think that's really wonderful that they brought the tertulia back. It's a sharing of everything, culture, information, history. Who does that nowadays, right? So it's wonderful to be able to come together to share a poem, a song, a dance. And I think that we achieved that tonight. And remembering our history, that's why we're dressed like this. Nag-enjoy din ang bawat isa sa mga games and activities gaya ng bugtong-bugtong, pagsasali ng mga salitang Ingles sa wikang Tagalog, sa Tagalog ang prodigal. 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 Guess what? Alibugha. Okay. at sinubok at nahasa rin ang kanilang kaalaman sa history ng Pilipinas. Sino ang unang babae na namuno ng isang revolt o pag-aklan? Yes! Gabriela Silang! Gabriela Silang was the first woman to lead a revolt after Clever's death for 4 months before being caught and executed in Tigan on September 20, take note, 1763. Sa mga ganitong event, marami kaming nakukuhang trivias kasi hindi naman lahat ng mga nangyari sa history natin, alam natin lahat. Kaya maganda rin yung umaten sa ganito, lalo na sa mga, sabi nga ng host natin kanina, yung mga tertulia, para pagbabalik tanaw dun sa mga kinasanayan gawin ng mga Pilipino natin. Masaya. Lagi, kagaya naman ng mga unang events nila ng ganitong tertulia, masaya. Malaki yung nagagawa niya, lalo na siguro kung maganda sana kung may mga kabataan, di ba, na nagpupunta para nakakapagbalik tanaw sa history. Tapos kasi marami sa mga libro ngayon, hindi tatalakayin yung mga gano'n. So magandang event para sa kaalaman ng mga katulad natin na medyo nakakalimutan na rin yung history. Hindi lang yan. Habang pinagsasalo-saluhan ng mga authentic Filipino food, ay ine-entertain din sila sa pamamagitan ng tula at pag-awit na talaga nga namang makabayan. Sa tungkulin ng tapat, kagiting at katapangan, pag-ibig sa lupang liyag, nabubuklod na mahigpit ng paggalang sa watawan. Lumaya ang sigaw, ang hangat, pakinggan ang boses ng kabataan, at bagong pag-asa'y makakita. Importante rin na malaman natin yung mga iba't ibang bahagi ng kultura natin at kahit na marami tayong problema kinakaharap sa araw-araw, sabi natin maraming problema yung bansa natin, napakarami pa rin magagandang mga bagay na para maging proud tayo, ipagmalaki natin na Pilipino tayo at may dahilan. Kung titignan natin yung history natin, na hindi lang tayo basta umusbong na lang, di ba? Pahirap pag hindi mo alam kung ano yung pinagagalingan, kung ano yung kultura mo, ano ka meron, parang kahit ano lang na dumating, tanggapin mo na lang. Pero kung malalaman mo yon, may inspire ka rin at malalaman mo na nauna pala tayo sa ganyan, o meron din pala tayong ganyang klaseng tula, meron pala mga
tao na nagsakripisyo at bakit sila nagsakripisyo ng ganon klase para sa atin. Ibig sabihin siguro nun na nakikita nila yung kahalagahan at sana maka-inspire din sa atin yan, pagpahalagahan yan at ipagpatuloy na simulan nila. Sa pamamagitan ng tertulya, talaga nga namang damang-dama ang Spanish era at muling nananariwa ang mga kwento at istoryang minsan nang nabasa natin sa mga libro. Para sa homepage, ako si Blueberry Fabiosa.